Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Usapang legal at usaping mana dito po sa DZRH. Yan, tinatalakay po natin yung mga pagkakaiba or bakit naiiba ang mana or hindi pantay ang mana ng mga anak. No? May mga pagkakataon hindi nagiging pantay, pareho naman silang mga legitimate children. Ang pinagkaiba lang ay merong will na naiwan. Kasi in the absence of a will, basta't halimbawa po kung walang will, pagkatapos pareho lang naman na legitimate children, dapat po ay patas silang magmamana. Nagkakaiba kung meron pong will na naiwan at sinasabi, yung bagaman at yung 50% ay nakareserba sa ating mga anak at sa aking mga anak at maghahati sila ng patas, may tinatawag pong free portion. Yung free portion, yun po yung bahagi, yung another 50% na pinapayagan ng batas yung may-ari nito na idispatcha ito or ipamana ito kung kanino niya gustong ipamana. Pwedeng sa kasambahay, pwedeng sa kamag-anak, pero sa mistress or paramour, no? Yun po ang bawal. Usapang Legal. Pwedeng i-donate sa gobyerno, pwedeng i-donate, ibigay sa kung kanino, basta po hindi illicit ang relationship nung magbibigay doon sa, nung nagpapamana doon sa pamamanahan. In short, no? Bawal pong pamanahan ang mistress. Usapang Legal. At kahit po yung kanyang live-in partner, halimbawa matagal nang hiwalay, no? Pero walang basbas ng korte ang paghihiwalay at meron ng bagong kinakasama at in fact, yung bagong kinakasama, yun na ang nag-alaga sa kanya habang siya ay may sakit, no? Ay hindi pa rin po entitled. Wala pa rin pong karapatan na magmana ang live-in partner lalo na kung meron pong legal na asawa. Usapang Legal. So again, no, yun pong binubuo ng exclusive properties ay yung mana during the marriage at yung share doon sa conjugal assets. Ano ba yung conjugal assets? Lahat po ng mga properties na na-acquire bago at during the marriage, no, kung wala pong prenuptial agreement, ay sinasaklaw po kasi ang kasal, ang mag-asawa ng tinatawag na absolute community of property at kung saan ang sinasabi po ng batas, what is his is yours, what is hers is his. Kung ang iyo ay akin at ang akin ay iyo. So, kapag ka namatay yung isa sa kanila, magkakaroon ng tinatawag na liquidation, no, ng properties, no? So anong ibig sabihin nito? Lahat ng mga ari-arian na na-acquire ng mag-asawa bago at during the marriage, maliban na lamang doon sa mana na tinanggap habang sila ay kasal na. Yun po ay paghahatiin, i-splitin into two at yung kalahati mapupunta kay Mrs., yung kalahati mapupunta kay Mr. Yun ang kanya-kanyang exclusive properties. Kung si Mrs. ang unang namatay, no? Yung share ni Mrs. sa conjugal assets plus yung kanyang minana, kung nagmana man siya during the marriage, o kaya naman ay may i-donate sa kanya na kanya lang, yun po ang total estate at yun po ang pagmamanahan matapos naman na mabayaran kung meron siyang naiwang utang at yung buwis. Siyempre, papahuli ba ang gobyerno? Bago nyo pa mapaghatian ang mga properties na ito, kailangan mo nang mabayaran ang tinatawag na estate tax. Usapang Legal. Sa pagkukompute ng estate tax, no? Yun pong malinis na, no? Natanggal na bayaran na yung utang, yun po ang magiging basehan ng estate tax. Pero ito total po lahat ito, no, yung mga naiwan, no, pati na din yung mga receivables usually, pati mga receivables, may mga pautang, no, kung ano man, kung i-declare po ninyo yung mga pautang. So
Yun po ay mababawasan ng tinatawag na standard deduction na 5 million pesos at yung value, kung i-avail po ninyo yung value ng family home, yun po ang maaawas, no? Up to 10 million pesos yung family home, pero depende po kung anong value ng family home. Kung ang value ng family home ay 5 million, edi 10 million po ang mababawas, 5 million sa family home, 5 million na standard deduction, at yun pong naiwan doon, yun po ang pagbabatayan na 6%. Usapang Legal. Mahalaga po na kapag kayo ay nag-fill out ng form na ito, no? I-invoke po ninyo, i-avail po ninyo itong mga deductions na ito. For all you know, konti-konti na lang ang babayaran ninyo dahil pumasok na doon sa tinatawag na, nabawas na yung family home at saka yung standard deduction. Ayan, pati na rin yung mga pagkakautang na merong ebidensya. Usapang Legal. Kasi kapag po may utang at merong ebidensya ng pautang, no, pwede po ninyo i-claim nyo na dapat maawas dahil babayaran ninyo yung pagkakautang. Usapang Legal. Hello po, attorney. Ask ko lang po. Next question please. Ang RHTV. Na lahat po ng questions natin ay base po sa mga ipinadala ninyo. Next question please, RHTV. Okay, wala pa. Hello po, attorney. Ask ko lang po kung may mamanahin po ang illegitimate child kahit wala ng last will and testament ang magulang. Paano po kapag ayaw magbigay ng legitimate child sa illegitimate child? Ano po ang dapat na gawin? Sana po ay mabasa niyo po. Salamat. Okay. Unang-una syempre, no, kayo po ay magpapakita na, kasama ako sa magmamana. Makipag-usap po kayo sa inyong mga kapwa tagapagmana at sabihin ninyo, mag-settle na tayo ng estate. Kung hindi, magpadala po kayo ng demand letter. Ilaki po ninyo sa demand letter yung patunay na kayo nga ay anak nitong namatay, no? Dahil hindi naman po kayo maaaring magmana kung hindi kayo anak. At kung kayo ay non-marital at hindi naman kayo kinilala ng inyong ama, kailangan po ninyong ipakita ang anumang dokumento na magpapatunay na kayo ay anak nitong yumao. Usapang Legal. Mahalaga pong maipakita kung hindi po kayo, lalong-lalo na kung hindi po kayo kinikilala ng mga kamag-anak, ano? Yun yung malaking problema kapag kausaping mana talaga, no? Nag-aaway-away. So napakahalaga po na meron kayong patunay, kaya nanay especially, no? Kapag kayo nirehistro natin ang ating anak, no, at siya hindi kayo kasal ng tatay, mahalaga na isunod nyo na din sa kanyang tata yung apelyido ng inyong bata. Bakit? No? Pagdating ng manahan, no, unang-unang ebidensya na ipapakita ninyo kapag namatay ang tatay ng bata, ang birth certificate. Yan. Attorney, kailangan kasi ng mga kung ano-anong dokumento pa. Pwede namang si tatay ang sabihin nyo, ikaw nang magparehistro ng bata natin, ng anak natin. Or kung ano mang mga dokumento, halimbawa, pinadalhan siya ng card, Christmas card, no? Regalo, may card na talagay doon. O anak, di ba? So yung mga yun, nagmamatter po kasi yung mga private yung mga handwritten instruments and other documents, na maaring makapagpakita na kinikilala siya ng kanyang tatay bilang kanyang anak, no, ay maaari po nating gamitin later on. Usapang Legal. Aunt May, magandang gabi sa iyo, and Sandy Navarro. Okay, next question, RHTV. Ma'am, ask ko lang if sino sa amin ang tita ko ang may right sa mana sa father ko. May wife siya pero wala na. Tapos ako ay anak niya sa labas. Ayan. Usapang Legal. Kapag po, ang anak po kasi hindi siya maaaring mawalan ng mana. Automatic po yan. Kaya kayo ay legitimate or illegitimate, no? Marital or non-marital, automatic, meron po kayo dapat na mana. No? Kapag po ang naiwan ay anak sa labas o non-marital child, at wala na ang asawa ng namatay, no? Wala na rin ang magulang ng namatay, automatic, doon po sa non-marital child or illegitimate child, mapupunta ang lahat ng mana. Hindi maaring magmana yung
collateral, yung mga kapatid nitong namatay. Usapang Legal. Next question please. Legal ba yon na napagkasundoan ng magkapatid na kanya-kanyang turo sila sa lupa kung saan sila sa mana? Okay. Usapang Legal. Palagi ko ito ay may previous question pa. Hindi ko lang na-screenshot. Sorry po. Baka ito ay may background na information. Pero ang gist ang gist is that nagkakasundo-sundo sila na ito yung sa akin, ito yung sayo, ito yung kay ate, ito yung kay kuya. Wala po yung problema. Pero dapat po ay magkaroon kayo ng kasunduan na nasusulat, no? At ipapanotary po ito. Ito yung tinatawag na deed of extrajudicial settlement and partition, no? Kasi requirement po yan later on kapag kayo ay magsisettle or magbabayad na ng estate tax. At para din maipalipat ninyo ang title ng property sa inyong pangalan. Pero kailangan po ninyo na patas na pagmanahan, no? Yung mga ari-arian kung kayo ay halimbawa pare-pareho lang kayo ng status, no? Kung kayo ay illegitimate, lahat ay illegitimate. Kung kayo ay legitimate, lahat ng legitimate. O kaya naaayon doon sa mga probisyon, no, ng batas patungkol sa kung merong mixed legitimate and illegitimate. Otherwise, kapag ka po halimbawa may isang legitimate at isang illegitimate, no? Halimbawa, assuming na wala na ring asawa yung namatay, no? Kung halimbawa po ang mangyayari, patas nilang paghahatian, ito po ay hindi alinsunod, no? Hindi 'yon ang iminamandato ng batas. Kung magkakaroon po ng patas na hatian, samantalang ang iba sa kanila illegitimate and ang iba ay illegitimate or non-marital, no? Pinapalagay po na yung sobra sa dapat nilang matanggap, no, ay donasyon doon sa taong nakatanggap ng higit pa doon sa dapat niyang matanggap. Ano ang ibig sabihin nito? No, ibig pong sabihin, meron pong maliban pa doon sa 6% na estate tax sa buong value ng property buong value ng estate nalinis na naawas na yung standard deduction and family home, yun pong lagpas. Say for example, ako isang illegitimate child, halimbawa lang, no? Halimbawa ako ay isang illegitimate child or non-marital child at ang dapat na maging share ko ay kalahating milyong piso lamang or katumbas ng kalahating milyong piso. Pero ang natanggap ko ay 1 milyong piso, yung additional na 500,000 pesos, magiging subject po ito sa donor's tax. Silbing donasyon ng iba kong mga kapwa tagapagmana. Usapang Legal. Okay, may question dito sa Teresita Atienza. Attorney, paano kung yung property ay na-acquire sa time ng pangalawang asawa? May mana ba yung anak sa unang asawa? Kung halimbawa po ang property ay na-acquire sa pangalawang during the second marriage po ba ito? No? Kung halimbawa po na-acquire sa second marriage, lilinawin ko po yung say anak ni nanay sa una, may anak si nanay sa una, tapos si nanay nag-asawa ulit, no? Tapos namatay si nanay, no? Paghahatian muna yung lahat ng mga properties na na-acquired during the marriage, no? Pagkatapos, yung kalahati noon, yun yung share ni nanay, yung kalahati share ng kanyang pangalawang asawa. Now, makakatanggap pa ba yung anak sa una? The answer is yes. Bakit? Kasi magmamana siya, hindi doon sa pangalawang asawa ni nanay, kundi magmamana po siya dahil compulsory heir po siya ni nanay. Usapang Legal. So in essence, makikinabang pa rin po siya sa mga napundar doon sa pangalawang marriage. Pero hindi bilang tagapagmana ng napangasawa ni nanay, kundi bilang tagapagmana lang ni nanay. Usapang Legal. Next question please. Ma'am, pwede po ba mag-ask about sa hatian sa mana? Wala kami anak ng husband
ko, pero may anak siya sa pagkabinata. May mga properties kami, pero mostly ako nagpundar kasi ako yung may maayos na kita. 25 years ako OFW. Ang gusto sa anak niya, hati kami sa mga ari-arian. Tama po ba ito? Usapang Legal. Ilan pa po ba? Meron pa po bang ibang compulsory heir, no? Maliban sa inyo, no? Meron pa po bang magulang, yung mister ninyo, no? Kasi kung may magulang pa yung mister ninyo, ay hindi po maaaring magpatas ng mana kayo hindi po maaaring mag 50-50 kayo ng kanyang non-marital child, no? Kung halimbawa naman po at wala na yung magulang, maghahati po talaga kayo ng kanyang non-marital child. Usapang. So sa tanong ninyo na kayong lahat, mostly kayo ang nagpundar, hindi po ba? Lahat ng nakapundar ninyo, no, bago at during the marriage, maliban dun sa mana, lahat po yun ay pagmamay-ari na din nung asawa nyo. Bagaman at isa lamang sa inyong mag-asawa ang nagtrabaho or pera lang ng isang taong nagtrabaho. Dahil po yung sweldo ninyo, in essence, property din yun ng asawa ninyo. Usapang Legal. Kaya lugi po sa usapan, yung may mga batugan na asawa, pasensya na kayo ha, bato-bato sa langit, ang tamaan mo ay wag naman sanang magagalit. Pero kung ang asawa ninyo ay batugan at ikaw lang ang kumakayod, lugi ka. Sabi pa ng mga Bisaya, alkansi ka. Bakit? Ang iyo ay kanya at ang kanya ay iyo. Maliban na lamang sa minana niya or minana mo habang kayo ay kasal na. Usapang Legal. Ayun. So wala dito, hindi dito tinitingnan or hindi ikinukonsider sa magiging sharing yung ikaw lang ang may trabaho or si Mr. lang ang may trabaho o siya mas malaki ang naipundar niya, mas malaki ang ambag niya dahil kapag wala kayong prenuptial agreement, kayong dalawa ang nagmamay-ari. What is his is yours. What is yours is his. Usapang Legal. Kaya yung mga mag-aasawa dyan, pakatiyakin po ninyo yung mapapangasawa ninyo. O kung hindi man, ay mag-prenuptial agreement po kayo. Pagkasunduan ninyo, no? Lalo na kung palagay ninyo, mukhang dehado ako dito, no? Magsisigurado din tayo dahil napakahirap magtrabaho, Pagpasok pa lang sa opisina, di ba? Struggle na, no? Kasi nga po, di ba, napaka-traffic. Tapos minsan demanding pa yung boss mo. Tapos napakaliit pa ng sweldo. No? O kaya naman challenging, na-assign kayo sa napakalayong lugar, napakahirap ng inyong dinaranas. Napakahalaga din po ng sabi nga nila, pagsisigurado. Usapang Legal. Kasama ba? Okay. Sasagutin po natin yan, Ma'am Teresita Atienza. Magandang gabi, Aunt May. Sabi ni Rosana Ruiz, good evening, attorney. Kung ang anak ay hindi nagdala ng family name sa father, pero anak siya at walang confirmation na anak niya, kasama ba yan sa partition sa ari-arian? Basta po mai-establish, kahit hindi dinala ng bata yung apelido ng kanyang tatay, kung meron pong pruweba, mayroon pong pruweba na siya ay anak, dapat po ay makatanggap siya. Yan. Usapang Legal. Thank you very much, Miss Rosana Ruiz, sa inyong tanong. Si Paul Ramoso, attorney, paano kung ang auntie ko na walang asawa at ulila na rin sa magulang at mga kapatid, pero may mga pamangkin siya sa yumaong kapatid, may right po ba ang mga pamangkin? Okay. Kung halimbawa po wala nang magulang, walang anak, walang asawa, wala nang kapatid, yung mga pamangkin, yun po ang magmamana. Pero hindi po patas ang pagmamana ng mga pamangkin na per head. No? Ang titingnan po dyan, ilan ang mga kapatid, ilan ang kanyang mga kapatid, kay buhay pa o patay na. Kasi halimbawa po, 2 pa yung naiwan niyang kapatid. No? Yung isa ay merong 10 anak. Yung isa naman ay merong
2 anak. So ibig sabihin, kung halimbawa 1,000,000 ang ang halaga ng ari-arian nitong namatay na single at wala na ring magulang. So divided by 2, yung kalahati, yung 500,000 paghahatian ng patas ng mga anak ni ate, no? So kung 10 ang kanyang anak, di tig 50,000 po sila. Kung halimbawa 2 ang anak ng isang kapatid ni ate, no, na wala na din, tig 250,000 sila. Yun yung tinatawag na per sterpes. Usapang Legal. Lanlan Fortes, magandang gabi sa long time no si Ginoong Lanlan Fortes dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Kapag namana po ba ng nanay ko ang lupa galing sa magulang niya, conjugal property po ba nila yun ng tatay ko? Tas nakatitulo na po sa kanilang 2 ang lupa. Kung minana po ni nanay ang property at minana ito ni nanay na kasal na sila, yun po ay kay nanay lamang. Kahit pa nakalagay doon ay nanay married to tatay or nanay and tatay, no? Basta po ito mapatutunayan na minana during or habang kasal na sila, anong panahong kasal na sina nanay at tatay, ito po ay eksklusibong property lamang ni nanay. Usapang Legal. Kapag ka po halimbawa may mag-asawa na pagkatapos nagmana noong sila ay panahong kasal na. Usually inilalagay po dyan, Rina Seco married to XYZ, no? Pero mana, no? Mana nanggaling kay Nanay Flory. Yun po ay eksklusibong property ko lamang. Kahit pa nakalagay doon ay married to XYZ. Dahil yung pong married to XYZ, yun po ay description or paglalarawan lamang kung ano ang status, ang civil status ko nung panahong minanak ko ang property. Usapang Legal. Sabi ni Ricardo Messina, sabi niya, oy, very lucky mga law students ngayon if they are listening and watching Usapang Legal. Oy, thank you very much po. Thank you very much. Napaka inspiring ng message ni Ginoong Ginoong Ricardo Messina. Okay, naghahanap pa tayo ng iba pang mga questions. But magko-commercial na pala tayo. Ito, last na lang muna before we pass for commercial. Hi, attorney, US citizen na po ako, not dual, no husband, no child. I have properties in the Philippines. Pwede ko ba ibigay sa isang pamangkin ko lang? How to do it po, no? Kapag ka po kayo ay nawala at wala po kayong will, no? Lahat ng properties ninyo dito sa Pilipinas ay pagmamanahan ng inyong mga tagapagmana dito, ay mga susunod na tagapagmana. Sino yon? No? Kapatid po ninyo. Kung wala na kayong kapatid, mga pamangkin po ninyo. Ngayon, kung wala po kayong kasi ang isa pong taong single at wala namang magulang na naiwan, walang anak na naiwan, ay may karapatan na i-dispatcha ang lahat ng kanyang mga naiwan kung kanino niya naisin. Kung meron siyang live-in partner nung siya'y nabubuhay pa, pwede po niyang ibigay doon lahat. Kung meron siyang kasambahay na minahal niya dahil nag-alaga sa kanya ng mahusay, nagsilbi sa kanya ng mahusay nung siya ay nabubuhay pa, pwede po niyang ipamana doon lahat ng kanyang mga naiwang ari-arian. Usapang Legal. Kung meron siyang kapitbahay na nagmalasakit sa kanya at natuwa siya, pwede niyang ipamana yung kanyang mga ari-ariang naiwan sa kanyang mga sa kanyang kapitbahay, kahit pa meron siyang naiwang kapatid, sa pamamagitan po ng will. Kung walang will, automatic sa kapatid, o kaya ay kung wala ng kapatid, sa mga pamangkin. Usapang Legal. Magbabalik pa po ang Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH Usapang Legal kasama panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Ang tanong, paano ma'am naman po kapag may anak sa labas ang tatay ko at ang lupa po ay minana ng nanay ko sa mga magulang niya at nakapangalan ang titulo sa nanay at tatay ko, may karapatan po ba ang anak sa labas ng
tatay ko sa mana. Kung mana yan ni nanay, di kay nanay yan. At kayo lamang ang mga tagapagmana ni nanay. Yung anak ni tatay sa labas, no? Hindi yan magmamana kay nanay. Usapang Liga. Maliban na lamang kung yung property na yan ay minana, noong mga indirectly makikinabang yung anak sa labas ni tatay, bagaman at ito'y minana ni nanay, kung ang mana na ito ay tinanggap ni nanay bago pa nagpakasal si nanay at si tatay. So magiging bahagi ito ng conjugal assets, no? And therefore, kapag ka naghatian, ay makikiporsyento, makaka 50% dito si tatay. Usapang Liga. At doon sa share ni tatay, tagapagmana siya doon. Magmamana doon ang kanyang anak sa labas. Ayan. Okay, next question please. Kasi marami pong questions. Attorney, nakabili ako ng lupa na approved the survey plan lang at fully paid na po ang mga buwis sa real property. Ang lupa ay nasa resettlement area ng DAR lang daw ang makakaprocess, pati tituluhan. More than 10 years na ang approved survey at pagbubuwis. Tanong, pwede ba maka-apply ng titulo na hindi CLOA? Pero pwede po kayo mag-apply ng titulo bagaman at hindi ito CLOA. Usapang Legal. Pero kapag ka po hindi CLOA, ito pa usually sa DNR dumadaan, Sendro. Sendro, or kung walang Sendro sa inyong lugar, Penro. Okay, next question please. Papasadahin ko, attorney and team, paano ito kay Ma'am Myrna Quero ng taga Baguio. Magandang gabi sa mga taga Baguio dyan. Ano nga ba yung magandang gabi sa Ilocano? Kalimutan ko na yan. Attorney and team, paano kung ang lote ng kapitbahay ay nagamgam ko pag sinabing bayaran? Okay. Walang tawad. Baliktarin mo yung halimbawa, ako ang may-ari, mahal ba ang bayad sa attorney kung ayaw ko ibenta sa kapitbahay? Wala pong kinalaman kung ayaw nyong ibenta sa kapitbahay. Ibig sabihin ay anong tawag doon? Hindi ko kasi alam yung nagamgam eh. No? Yung nagamgam yata is, saklolohan nyo nga ako yung nagamgam. Ano ba yon? Nasakop? Yun ba yon? Ibig sabihin, kung nasakop mo yung portion ng lote ng kapitbahay, dalawang option. No? Pwede mong bayaran ito kung papayag sila or pwede mong rentahan. Usapang Legal. Yan. So, o kaya naman, kung halimbawa ma-adjust mo pa dahil hindi naman permanent yung improvement na na-introduce mo doon, say for example, naglagay ka lang dan ng movable na, ang tawag doon, movable na kulungan ng manok or kulungan ng baboy o kulungan ng aso na pwede mo namang i-move, i-move mo na lang, no? Para wala na kayong away. Usapang Legal. Maganda po para hindi na kayo mag-abogaduhan. Dumulog po kayo. Kasi gastos lang po yung abogado kapag kaya mga ganyang kasimple at mariresolba naman na usapin, yan po kasi ay within the jurisdiction of the barangay. So wag nyo na pong adhikain pa, wag nyo na pong asamin pa, or wag nyo na pong paabutin pa sa korte. Pinakamainam, magkasundo po kayo doon sa barangay. Kasi most likely, kung halimbawa po ay permanent structure ang inilagay doon sa nasakop ninyo or sinakop ng kapitbahay ninyo, ang sasabihin po dyan ng huwes, basta't na-establish na nagkaroon nga ng encroachment, ay ibenta mo na lang. No? Diba? Yung portion na you own. Pwede yun. Usapang Legal. Ito si... okay. Next, may question pa ba next? Parang wala na, no? Si Sandy Navarro, Aunt May, naimbag arabii. Ang ibig sabihin ay good evening sa Ilocano. Thank you very much, Aunt May. Maricel Tangunan, magandang nasakop. Thank you. Si Enrique Alcantara, magandang gabi sa iyo. Sandy, merong mag-asawa, kasal sila, namatay ang tunay na anak, pero may ampon sila. Ibig sabihin, mga maiiwan ng mga mag-asawa dun sa ampon, mapupunta. Usapang Legal. By ampon, I would assume dumaan sa legal na proseso. Anong ibig sabihin nito? Either doon sa tinatawag na domestic adoption sa ilalim ng lumang batas na dumadaan sa korte or administrative adoption doon sa bagong batas. Kapag ka po dumaan sa legal na proseso, matik, sabi nga nila, matik, no? Siya ang magmamana. Kahit pa may naiwan pang magulang itong taong namatay, no? Matik ang magmamana ng lahat ng mga ito ay yung
ampon. Usapang Liga. Pero kung yung pag-aampon po ay tinatawag na in a form of simulated birth, anong ibig sabihin nito? Na yung anak ay pinalabas na anak niya, no? Si nanay at si tatay pinalabas na anak nila, si ABC, no? Kunyari doon ipinanganak sa Baguio, no? Pagkatapos pinarehistro sa Baguio, pero talagang ito ay anak ng kung sino, anak ng kanilang labandera, anak ng kanilang pinsan, yun po ay tinatawag na simulated birth. At kapag ka po yung tagapagmana, no? Yung legal na tagapagmana, maghahabol at patunayan na hindi talaga yan anak, hindi yan ampon, hindi yan dumaan sa legal na proseso, hindi yan totoong anak, simulated lang yan, wala pong matatanggap. In the absence of a will, wala pong matatanggap yung inampon. Usapang. In fact, kahit pa po wala na ang mga magulang nitong nag-ampon, no? At ang nabubuhay ay kapatid na lang nitong nag-ampon. Tapos itong kunyari ampon, itong simulated birth, no? Yun pong kapatid nitong namatay, pwede po niyang questionin yung pagmamana nitong inaruga, no, ng kanilang kapatid dahil next in line sila no? In the absence of a will, abay ang magmamana yung mga kapatid na. Usapang Legal. Kaya again, napakahalaga po ng proper documentation, ha. George Aquino, magandang gabi. Michael Manalo, si I would assume Vargas ito. Vemar Vargas, magandang gabi sa iyo. Maricel Nabong, ganyan din sa iyo. Ipay Tenedro, magandang gabi sa iyo. Ayan. Binabaliktad kasi yung mga pangalan nila kaya mahirap basahin. Magandang gabi, Vince Vidal. Ay, may question pala dito si Miss Teresita Atien. Sa ihahabol ko, we have 1 minute left. Sabi niya, Attorney, kasama ba sa price ng lote sa family home? Pwede bang sabihing family home yung mas mahal ang zonal value sa property kahit hindi doon nakatira at yung ID ay hindi doon ang address? Dapat po yung actual na tinitirhan at permanenteng binabalik-balikan. Hindi vacation house. So dapat po Ma'am Teresita Atienza, yun pong talagang tinitirhan, yung permanenteng tinitirhan, no? Hindi bakasyonan lamang, no? May pagkakataon po na iba yung address doon sa ID dahil hindi na na-update. Pero kailangan po, para po maklaim ninyo na ito yung family home, kailangan po mapatunayan ninyo na yun talaga ang permanenteng tinitirhan ninyo at may binibisita lang kayo or tinutulugan lang kayo or pinagbabakasyonan lang kayo na ibang lugar. Now, ang question ninyo is kasama ba yung lupa, no, doon sa deduction sa family home? The good news is, yes, no? Yung lupa kung saan nakatirik or kung saan nakatayo yung bahay, yung family home, kasama po yun doon sa 10 million. So, sa consideration noong 10 milyong family home deduction sa settlement sa estate tax. So kung halimbawa po, no, ang halaga ng bahay or barong-barong lang, no, halagang kalahating milyon lamang, pero ay ang lupa na nakatirik dito sa Makati, 'di ba? Mahal ang lupa diyan. So pati yung value ng lupa, bagaman at maliit lang ang value ng bahay, kasama po 'yun sa deduction. Usapang Legal. Anyway, thank you very much po, no, sa mga nakatutok sa atin. Another weekend. I hope meron po tayong natutunan tonight at ng Tuesday. Magsama-sama po ulit tayo on Tuesday. Same time, same station, same social media platforms. And of course, if you have questions, ipadala nyo lang po sa akin, sa aking private page po para mabasa ko. Huwag po ninyo doon ipapadala sa DZRH News or DZRH News TV. Wala po akong access doon. Pero yung po mga binabasa ko dito, yung mga pinadala doon sa aking page. No? Hindi ko naman sa pinupromote. Whether you follow it or not, okay lang po yun. Pwede po kayo magpadala doon. Doon ko po kinukuha yung mga questions na binabasa ko dito. Plus, of course, yung mga pinapadala nyo real time dahil minu-monitor ko po ang inyong mga messages. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. At nakasama ko po si Jeric Barreto. Sino pang nandyan? Si Billy Domingo? Si Norman Moraga. And of course, mga taga DZRH News Television at
MMG IT Department. Thank you very much. Ako pang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Antabayan pa susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Sumainyo